Sa huling bahagi ng special food trip na ito, hindi maaaring hindi natin alamin kung bakit nga ba hinahanap-hanap ng mga Pinoy ang lasa ng tamis. Hindi lang sa panghimagas pwede ang matamis. Maaari din itong maging main ingredients sa masarap na putahe. Sa pagbisita ko sa Bohol, meron din silang sariling proseso sa paggawa ng kalamay. May nakilala akong isang uri ng kakanin na mahalaga sa kultura ng mga kapatid nating Maranao. Doodle overload. Pinili ko tong recipe na to para sa tamis episode. Hindi ako i-hate ng anak ko. Farm to Table, 7:05 p.m. on JTV. Eating becomes more enjoyable dahil sa kakayanan nating matikman ang iba't ibang lasa. Sa loob ng 5 linggo, dadalhin namin ang mga taste buds nyo sa isang month-long food adventure. 5 malinamnam na episodes na magbibigay sa atin ng tamis, alat, asim, pait, at umami ng mga pagkain sariling atin. 5 magkakaibang lasa, salaksang masasarap na posibilidad. This is a celebration of flavor. 5 magkakaibang lasa, laksalaksang masasarap na posibilidad. Alat, pait, tamis, asim at linamnam. This is a celebration of flavors. Hindi ako i-hate ng anak ko. Grabe. At kasama tayong lahat sa biyahe, Food Explorers. Doodle overload. Sa huling bahagi ng special food trip na ito, hindi maaaring hindi natin pasukin at alamin kung bakit nga ba hinahanap-hanap ng mga Pinoy ang lasa ng tamis. Likas sa mga Pinoy ang pagkahilig sa pagkain ng matatamis dahil kitang-kita ito sa mga panghimagas natin. Mula sa popular na halo-halo hanggang sa mga kakanin na minemerienda ng mga Pilipino. Talagang masasabi natin na hindi mawawala sa panlasa natin ang tamis. Minsan na rin nating na-feature ang isa sa mga main sources ng tamis, ang tubo o sugarcane. Ang pagkahilig sa matatamis na pagkain ay bahagi na ng kulturang Pinoy. Perfect. Kahit naman savory, kahit spaghetti sauce, di ba? Ang Pinoy talagang mahilig sa matamis. Kaya tayo lang yung spaghetti sauce na may banana ketchup, di ba? Yung mga barbecue natin may banana ketchup. Ang sugar nilalagay to highlight nga the other flavors, 1. And then 2, ang sugar kasi hindi lang naman siya pang patamis eh. Nag-a-add din siya sa moisture or sa texture ng pagkain. Pag medyo sad kayo, heartbroken kayo, ganyan, gusto niyo ng matamis. Kasi sugar really gives you a good mood. Ang asukal ay nakakapagbigay ng instant na energy at nagpapalabas ng mga feel-good hormones tulad ng dopamine. Kaya tayong mga Pilipino ay madalas na tinatangkilik ang matatamis na pagkain dahil ito ay pampatanggal pagod. Dito sa Bohol Bee Farm, makakatikim ka rin ng iba't ibang masasarap na delicacies na pasok sa matamis mong panlasa. So this is your very famous squash bread. Yeah. So we have here malunggay and honey spread. This is butter-based na. Yeah. Masarap yung honey spread. And this one is the honey balina, fermented coconut wine. Cheers. Cheers, ma'am. To good health. Yeah, good health. Isa sa malalaking produksyon na ginagawa dito sa Bohol Bee Farm ang paggawa nila ng ice cream na may mga hindi pangkaraniwang flavors. Gamit ang fresh ingredients na sinusource nila mula sa mga local farmers sa lalawigan. Fresh coconut. Yes. So ito yung puso nung... This is kaka-harvest lang po. Opo. Yeah. For an ice cream recipe kasi, ma'am, what makes your product unique is ito nga po yung pinakapuso. The coconut milk po. You know? Yes, it's No 80% po coconut milk. Dalawa ang magre-receive. And then Opo. from receiving din po, it's also been checked inside din po. The smell, Okay. the quality, yes po. Yeah, tsaka especially if you guys have been doing it for so long, visually pa lang makikita mo na agad yung Yes. yung quality. Yes po, no? yes. Tapos ma'am, maganda kasi dito, you guys are sourcing your coconut From locals. and the flavors na ginagamit From ninyo locals din from po. locals. Yes po. Cheers. So right now, we're making malunggay ice cream. This is one of our top 3 best sellers namin po.
So it's this, malunggay, guyabano, and then for some reason charcoal is on the third top na namin. Charcoal. Ngayon. Activated charcoal Yes, ba? activated charcoal, Okay. yes. Because we use fresh fruits, we have avocado, melon. We don't use powder for our ice cream. We use the real thing. So kaya matitaste nyo talaga Okay. ang flavors. Masasabing 100% made with love talaga ang ice cream dito sa Bohol Bee Farm. At ang prosesong ito ang lalong nakakapagdagdag ng tamis sa gabi ng mga nakakatikim nito. Oh my God, perfect texture. Grabe. Meron tayong tinatawag ditong heat grain. Ito yung parang makikita ninyo yung side ng salmon from pink, nagiging pale or nagiging puti. But basically, yun yung pinaka-importanting step when cooking your fish is to have those visual cues para hindi ma-overcook yung isda. Hindi lang sa panghimagas pwede ang matamis dahil maaari din ito maging main ingredient sa isang masarap na putahe. So ito yung ating salmon. So pink salmon yung gamit natin. Bago natin siya i-fry or bago natin siya i-sear, i-marinate lang muna natin sa soy sauce. Generous amount of soy sauce. So lulubog lang natin yan, meat side down. At habang sinisip-sip ng ating isda yung ating toyo, meron naman tayo ditong pinakukulo ang tubig para i-blanch yung ating Mickey noodles. And then ibababad lang natin to siguro for about 3 minutes bago natin itapon or discard yung ating water. Para lang din hindi magdikit-dikit yung noodles natin, i-toss na natin siya ngayon sa sesame oil. And then, pa-fry na natin yung ating na-marinate na salmon. I-pat dry natin yung skin side kasi yun yung side na ilalapat natin dun sa mainit na pan at mainit na mantika. Minsan, tatanungin natin kung gaano ba katagal lutuin dapat yung isda. Specifically for salmon, maganda kasi dito, dahil magkaiba siya ng kulay, meron tayong tinatawag ditong heat grain. Ito yung parang makikita ninyo yung side ng salmon from pink, nagiging pale or nagiging puti. So yun yung ibig sabihin kung saan na umaabot yung init galing sa ilalim. So kung gusto ninyong malaman kung gaano pa ba siya katagal maluto, depende na lang sa preference ninyo kung gaano ka-done or anong doneness ng isda yung gusto ninyong ma-achieve. But basically, yun yung pinaka-importanting step when cooking your fish is to have those visual cues para hindi ma-overcook yung isda. Now for our glaze, yung ating brown sugar using the same pan kung saan natin niluto yung ating isda. And yung ating toyo na ginamit kanina. At ito na ang special dish natin para sa tamis episode. Brown sugar glazed salmon with sweet and spicy noodles. Alam nyo ba na may matamis pang flex ang Davao City? Nandito lang naman ako ngayon sa first and only chocolate museum ng Pilipinas. Hindi natin palalampasin yung pagkakataon makapag-mold, makapag-handle, at syempre, matikip. Tara po,
Ako na magyayaya. Tikman na natin.